noong kailan kotse, bus at jeep ang naghahari sa kalsada. Ang imahe ng tren sa syudad ay marahil isang lumang alaala ni lamang. Katunayan, dalawang bagay na lang ang pumapasok sa isipan kapag nalalagay ito sa balita. Ang mga bahay along the Riles at ang mga naaksidente sa crossing nito. Pero ang di alam ng karamihan, minsan sa ating kasaysayan, ang tren ang pinakamakapangyarihang instrumento noon ng pagbabago. Kaya nitong maghatid ng progreso, magpanalo ng mga digmaan at humubo ng kasaysayan. Minsan nang sinabi na kung nais mong magtayo ng lipunan, magtayo ka muna ng daang bakal. Dahil kung saan tumatawid ang tren at ang riles nito, doon din daw dadaan ang pagbabago. Ganito ang paniniwala noon ng mga Kastilang minsang naghari sa ating bansa. 1892, itinayo ang unang riles ng tren sa Pilipinas, ang Manila-Dagupan Line. Mga British engineers ang gumawa ng mga unang riles. Primera klase ang lahat ng materyales. Kasi before that, transportation talagang walang kakwenta-kwenta eh. Or talagang mahirap. Dali lang gumalaw ang tao at ang mga gamit, mga paninda, mga anything for commerce. So ito lang yung talagang umpisa na going into the modern industrial period. It was the biggest government corporation. At that time, world class. World class siya kasi British, ang specific, lahat, almost all the materials, madaming materials yan, design and specifications, and many of the materials imported. At totoo nga, singbilis ng tren ang pagdating ng progreso. Lahat ng bayang nadaanan nito mula Maynila, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Dagupan, dinaanan din ng pagbabago. The railway system is a decisive factor in particularly regional development. Rail really provides massive access to areas kasi ang laki ng ano niya, hindi bus yan kung ilan yan. Potentially that can really open up a place for thousands of travelers, riders. Second, yung freight, yung potential freight, yung carriage ng goods and services. Pero sa ilalim ng mga Amerikano, nagbago ang takbo ng biyahe. Americans encouraged the use of the automobiles kasi remember, they were one of the major manufacturers of that. At saka sumusunod lang naman din tayo sa what was happening in the US mainland. No? Ang tendency natin sakay, kotse, gano'n. So in the north, ang dami nag-proliferate yung road system na kumbaga, naging non-competitive at that time, yung railway system. Kumbaga, nalugi, no? At lumaki ng lumaki ang lugi. Sa main depot ng PNR sa Tutuban, nakaimbak pa ang mga lumang tren ng sinauna. Sinong mag-aakala na minsan pala itong naghatid ng pag-asa? Kung titingnan mo kung gaano nakaluma at sira-sira ang itsura ng tren na to, di mo iisipin na minsan sa ating kasaysayan ay naging mahalagang instrumento ng pagbabago ang mga tren katulad nito. Pero sa ilalim ng mga Amerikano, mas binigyang halaga nila yung pagpapatayo ng mga highways, pagpapatayo ng mga kalsada, pagkakaroon ng mga kotse, bus at iba pa.
Dahil dito, unti-unting nawalan ng importansya ang ating railway system. Nalugi ito hanggang noong 1988, tuluyan ng nagsara ang Manila-Dagupan Line. Sa pagsasara ng Manila-Dagupan Line, unti-unting nakalimutan ng mga taga-Luzon ang tren. Pero ano kaya ang nangyari sa mga daang bakal dito? Gamit ang isang lumang mapa ng Manila-Dagupan Line, hinanap namin ang mga sinaunang daang bakal. Sa May Kawayan, Bulacan, isang lumang gusali ang makikita sa gilid ng highway. Ang litratong ito ay kuha noong March 1899 sa kasagsagan ng Philippine-American War. So makikita mo dito, yung battleground ay nasa train station. May riles ng tren at merong estasyon ng tren dito. Pero ang sabi dito, this was taken somewhere in Bulacan. Hindi nila sinabi kung saan sa Bulacan. Pero kung mapapansin mo, two-story yung train station dito. Parehong-pareho dito sa two-story train station dito sa May Kawayan. So kung tama ang ating hinala, this photo may have been taken dito sa May Kawayan, Bulacan. Ngayon, kung yan yung train station at nandito yung riles, dapat tumatawid dito yung riles ng tren. Tingnan natin kung tama nga tayo ng hinala. Dapat may riles ng tren dito. Wala dito. Dito. Dapat tumatawid dito. Ito. Ayun, bingo. Walang kamalay-malay yung mga tao dito na itong lumang train station na ito at yung riles na ito, dito dati naglaban-laban yung mga Amerikano at mga Pilipinong sundalo noong 1899. Count your change before leaving the ticket window. Wow! Original pa siguro ito. Marupok at malapit ng bumigay ang mga sahig at haligi ng lumang istasyon ng tren na ito. Pero sa kabila ng karupukan, ramdam pa rin ang kasaysayan na minsang nasaksihan ng mga pader na ito. Ang mga gera at putukan, at ang mga bayaning minsang dumaan sa mga riles nito. Pagkatapos ng May Kawayan, nagtungo kami sa Giginto, Bulacan. Dahil sa estasyon ng tren umiikot ang mundo noon ng mga taga-probinsya, inisip ko baka malapit lang sa poblasyon ang lumang estasyon. Ito yung pamahalaang bayan ng Giginto, Bulacan. Hinahanap natin yung train station ng Bulacan. So kung ito yung munisipyo, baka malapit lang dito yung estasyon ng tren. Magtanong tayo. Kuya, alam niyo po kung saan yung lumang estasyon ng tren? Lumang Estasyon ng tren. Doon po sa May Cruz. Sa May Cruz po, sa... Dito lang po, sa May Malapit Palengke lang po. dito. Opo, Malapit lang po dito. Malapit lang po. Malapit sa palengke. Opo, yung po. Ano po kayo, kakaliwa po. Andun na yung riles. Opo. May riles pa ba? Wala na. Wala na po. Wala na po. Pero yung estasyon nandun pa. Wala na rin, di ba binaklas na rin ano? Binaklas na rin. Nasira na raw ang lumang estasyon. Hindi ko na raw ito makikita sa ngayon.